Parating na ang Dragonessa, sigaw ni Clint mula sa tabi ng pintuan, pagdakay gumigiling na tumakbo papasok ng silid, muntik pa itong madulas nang matapakan ang nakakalat na balat ng saging sa sahig. Magtago na tayo, parating na ang Dragonessa. Mistulang tumigil ang oras sa loob ng third year section A Mythic, ang ingay na lang ng mga nag-uusap na estudyante sa magkabilang silid-aralan ang maririnig. At ang pagtama ng mga sapatos aspaltong sahig mula sa labas ng pasilyo, palakas ng palakas, palapit ng palapit. Parating na ang Dragonessa, kinilabutan ako, gusto kong yakapin ang sarili at kumbinsihin na magpakatatag, na magagawa ko ng maayos ang matagal na naming pinagplanuhan ni Layla, na matatapos rin ang araw na ito, at kapag nagawa ko ng tama, siguradong matatapos na ang maliligayang araw ng Dragonessa dito sa Pervale High. Umayos kaming lahat sa pagkakaupo, ang mga matay nakapako sa nakabukas na pintuan, sa bawat sandaling lumilipas, pabigat ng pabigat ang atmosfera ng silid, tila maging ang mga elemento at mga nilalang na posibleng nakatira sa paaralan na ito, kung meron man, pati sila natatakot sa mas maitim at malagim na presensyang dala ni Dragonessa sa lahat. Tumilaok ang manok mula sa labas ng bintana, tila nang iinis pa sa gitna ng nakabibinging katahimikan, at paano nagkaroon ng ligaw na manok sa loob ng compound ng Pervale High? Pero ang mas nakakaintrigang tanong, paano nagkaroon ng dragon dito sa Pervale High, nakawala sa pagkakatali at nakalipad sa bakod ang posibleng kasagutan tungkol sa manok? Paano naman ang sa Dragonessa, takas ba sa mental hospital? Napalunok ako, sobrang awkward kapag sa first row nakaupo. Hindi maiiwasan ang mapansin at pagpiestahan ng tingin lalo na ng mga manyak at bully na nangongopya tuwing oras ng exam. Dreadful naman sa ganitong pagkakataon. Siguradong mapapansin na naman ako ni Miss Turtle dahil bukod sa alam nitong sinusuka ko ang math, ako lang naman ang kaisa-isang estudyante na naglakas loob na magsumbong sa principal tungkol sa pagiging bully teacher nito sa amin. Pero mas pinanigan pa ni Mrs. Lord si Miss Turtle, kesyo ang OA ko raw, wala naman daw physical abuse na nagaganap at sadyang masungit lang si Miss Turtle, masungit in a good way, pagdidiin pa ni Mrs. Lord, sadyang oversensitive lang daw ako at ayaw nang napapagalitan, puro reklamo lang daw ang alam ko, kung ipagpapatuloy ko raw ang pagiging reklamador. Papatunayan ko lang daw na nagkamali si Dr. Jose Rizal nang sabihin nito na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Tila bingi si Mrs. Lord sa mga hinaing ko. Hindi ba nito alam na hindi lang ako ang binabalewala nito kundi pati na rin ang lahat ng mga kaklase ko? Sadyang ako lang ang direktang nagpapahayag ng pagkainis namin kay Miss Turtle. Ako ang presidente ng klase kaya natural lang na ako ang maging boses nila. Minsan napapaisip tuloy ako kung sadyang habang walang pakialam ang prinsipal sa amin, o sinasadya talaga nito na huwag pansinin ang reklamo ko sa simpleng dahilan na ako ang nagrereklamo. Tila nagsawa na ito sa mukha ko na isang beses yata sa isang linggo kung papuntahin ito sa opisina, kitang-kita ko sa matatalim na mga mata nito sa tuwing nahuhuli ko itong palihim na nakatingin sa akin mula sa bintana ng principal's office. Hindi naman talaga ako takot kay Miss Turtle, takot ako na ipahiya nito sa harap ng buong klase. Maraming beses na ako nitong pinahiya, napakagaling pagdating sa paninirang puri. Nakapagtataka kung bakit hindi ito makita ng principal, o marinig since dinig na dinig sa buong school compound ang boses nito sa tuwing sinisigawan kami sa kaunting pagkakamaling nagagawa namin, siguro sadyang nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingihan lang talaga si Mrs. Lord dahil magaling mambola si Miss Turtle, maaaring pera-pera lang din talaga ang labanan, palakasan sa madaling salita, o baka lihim na magkamag-anak ang dalawa. Mia, may tumapik sa balikat ko. Lumingon ako, si Layla, nakatingin ito sa akin ng seryoso, bahagyang nanlalalim ang mga mata nito at namumula, halatang kulang din ito sa tulog kagaya ko. Malamang na ilang araw din itong inisip ang matagal na naming plano ngayong araw, kung dapat ba naming ituloy o hindi. Sa nakikita ko sa maamo nitong mukha, malinaw na desidido rin ito na ituloy ang plano. Nagtaas ako ng isang kilay sabay tango. Nagtaas din ng isang kilay si Layla, signifying na nakuha nito ang ibig kong sabihin. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na bumagsak sa noo nito saka nagbuklat ng aklat at nagkunwaring nagbabasa. Bahagya akong nainggit sa kulay pula nitong buhok, at naisip na sana nagpakulay na rin ako ng buhok nang lalo pa akong mapansin at pag-initan ni na Miss Turtle at Mrs. Lord, ayos na siguro ang kulay rainbow na buhok. Muli kong tinuon ang pansin sa pinto, ilang segundo na lang at darating na ang Dragonessa. Handa na ako, hinawakan ko ang kaliwang bulsa ng uniform ko, nakapa ko ang ballpen na nakaipit dito, lihim akong napangiti,
Hindi ito simpleng ballpen lang. Ngayon ko mapapatunayan na totoo ang sinabi ni Dr. Jose Rizal, na pen is mightier than sword. Matatapos na ang mga maliligayang araw ni Miss Turtle aka Dragonessa dito sa paaralan. Kapag nangyari ito siguradong magiging sentro ng atensyon na naman ako ng buong Perville High, na siya namang ikauusok ng magkabilang tainga ni Mrs. Lord. Tingnan natin kung sino sa atin ang may huling halakhak Dragonessa, mukhang may magmamakaawa at luluhod na naman sa Raffy Tulfo in action, muli akong napalunok ng tuluyan nang pumasok sa loob ng silid ang Dragonessa.